Hello mga master, Delos Taylor po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang aking isi-share sa inyo ay papaliwanag natin ang patungkol sa Sign of the Cross na kung saan ginagawa ito ng ating mga kapatid na Roman Catholic or yung mga tinatawag natin Katoliko. So ang pagsa-Sign of the Cross ba ay kailangan ba na ito sa ating faith or pananampalataya o hindi? Kailangan ba natin gawin ito o hindi? Or makadagdag ba ito sa atin ng pananampalataya or sa kaligtasan o sa ano pa man mga master? So yun ang pag-usapan natin ngayon mga master. So ngayon, simulan na natin. Ang pagsa-Sign of the Cross po mga master ay ginagawa po ito ng mga Roman Catholic na kung saan ay sinasabi nga dito na mag-cross ka sa iyong mula noo, sa dibdib, sa kaliwang balikat at sa kanang balikat. Nang ibig ito, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, tapos Amen or dito, Amen. So yun po ang ibig sabihin ng mga master na kinukursan yung po ang ating buong ito para po sa ating faith kay Lord God Jesus Christ. Na ibig sabihin po ito, yung buong full body po ibig sabihin ito mga master, no? Hindi mo natin naabot yung paa, pero ang kinukursan po natin nito ay full body po ibig sabihin po nito para po sa ating buong puso, katawan, isip, ang ating faith po na ibinibigay kay Lord God Jesus Christ. Yun po ang ibig sabihin ng mga master kung bakit po nag-Sign of the Cross ang mga Roman Catholic. So ngayon, ang tanong natin, paano kapag hindi ka mag-Sign of the Cross? Yung faith mo ba ay wala, mahina, kulang, o wala kang panampalataya kay Lord God Jesus Christ? So ito po yung paliwanag mga master. Kay Lord God Jesus Christ po, hindi po siya nangaral ng Sign of the Cross. Gusto ko po linawin, no? Hindi po siya nangaral ng Sign of the Cross. Ang cross po, doon, huling part na po yun ng kanyang buhay na kung saan ipinako sa cross. Pero habang nangaral talaga si Lord God Jesus Christ mula sa simula hanggang sa matapos, hindi po talaga siya nangaral ng cross mga master. Wala po siyang pinangaral na cross. Ang pinangaral lang po niya ay ang kaharian, ang kanyang pangalan, ang kautusan, ipiniliwanag niya. Ngayon, nung namatay siya, nung hulihin na siya, doon siya ipinako sa cross. Pero wala pong aral ang si Lord God Jesus Christ patungkol sa cross. So ngayon, ang aral po niya ay patungkol sa kaharian ng Diyos, sa kanyang mga salita, paggawa ng mabuti, pananalig sa Diyos, pananampalataya sa Diyos. Yun po ang kanyang aral. So maliwanag po natin mga master, no? Wala po siyang aral sa cross or Sign of the Cross. Ibig sabihin, hindi po siya kailangan sa ating faith. Yun po ang ibig sabihin ng mga master. Ngayon, kapag ikaw ba ay mag-Sign of the Cross, may faith ka ba? Maragdagan ba yung faith mo? Siyempre, meron, may faith ka doon. Hindi ko sinasabing wala kang faith. Ginawa mo yun, aral ng isang may pananampalataya, ginagawa mo siya, walang masama doon sa iba at sa Diyos. Kasi faith mo naman yung para sa Diyos. Yun yung way mo para ipalabas ang iyong faith. So, walang masama kapag ikaw ay Sign of the Cross. Hindi rin ito parang way naman para ikaw ay madagdagan o makulangan. Wala pong ibig sabihin, kapag nag-Sign of the Cross ka, hindi naman yan nakakasama sa iyong kapwa at sa Diyos, ay wala pong problema. Okay lang po yan. Pero, kapag nag-Sign of the Cross ka, yun nga, gamitan mo ito ng iyong buong puso, isip, katawan, espiritu ng pananampalataya, ay okay lang yan siya. Kasi wala ka namang anong masama. Pero, kung halimbawa naman, ang isang tao naman, na walang kamay yung isang tao, hindi siya makapag-Sign of the Cross kasi wala siyang kamay eh. So, ang kanyang faith ba ay kulang, wala, or mahina? Kasi hindi siya makapag-Sign of the Cross kasi wala siyang kamay. So, ibig sabihin, ang faith kasi natin mga master ay hindi po talaga siya nagmula sa pag-Sign of the Cross. Ang faith po kasi natin mga master ay nagmumula po sa kaibuturan ng ating puso. Nandoon po ang sa kaibuturan ng ating puso ang ating faith. Wala po sa ating bibig, wala po sa ating sa pag-Sign of the Cross ng ating kamay. Kasi may mga tao nga po na walang kamay. Paano naman kapag hindi sila maka-sign of the Cross kasi wala nga sa kamay? So yung faith nila ay wala na. Pero ang tinitingnan po kasi ng Diyos mga master, yung kanyang kaibuturan ng kanyang puso. Kung ano ba yung kanyang faith mga master? So ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-Sign of the Cross, pero sa kaibuturan ng iyong puso
ay wala doon yung faith mo, ibig sabihin mahina ang faith mo. Pero kapag ikaw ay walang kamay, hindi ka nakapag-sign of the cross, pero yung kaibuturan na yung puso, nandun yung faith mo, ibig sabihin malaki yung faith mo, mataas yung faith mo. Yun po ang ibig sabihin ng mga master. Ngayon, kung halimbawa, ikaw ay nag-sign of the cross, may kamay ka, pero sa kaibuturan na yung puso, meron ka rin namang faith doon, ibig sabihin, okay lang. Good yun, mabuti yun. Kasi kumbaga nakakatulong naman yung pag-sign of the cross mo, kasi yun yung nagpupursige dun sa iyong kaibuturan na yung puso. Okay yun mga master, wala problema doon. Pero yun nga, kapag nag-sign of the cross ka naman, pero sa kaibuturan na yung puso, ay wala ka namang faith doon, mahina po ang faith mo mga master. Pero kahit hindi ka nag-sign of the cross, may kamay ka man o wala, pero sa kaibuturan ng iyong puso, ay mayroon kang faith kay Lord God Jesus Christ, malaki yung faith mo, mataas yung faith mo mga master. So, ibig sabihin, pag sa sign of the cross, ay hindi po siya kailangan sa ating faith para sabihin natin na tayo ay mataas ang faith, or wala kang faith dahil hindi ka nakapag-sign of the cross. Kaya ang iba mga Christian mga master, itinuturo na kung saan hindi naman kailangan ng sign of the cross. Kumbaga, ang itinuturo nila, yung faith mo, kailangan nandoon sa kaibuturan ng iyong puso. Kasi nandoon po yung pinagmula ng ating pananampalataya. Hindi naman yung sa sign of the cross eh. So, yun yung inaaral naman nila na palakasin mo yung faith sa kaibuturan ng iyong puso. Hindi yung sa pamamagitan ng sign of the cross. So, sa iba naman, sa gaya ng Roman Catholic, ay ginagamit yung sign of the cross. Okay lang din naman yun, wala namang problema doon. Basta nakakatulong yun sa kanilang faith, walang masama doon, walang problema doon. Pero yun nga, ang ibig sabihin lang ay hindi po talaga siya ganun ka required or kailangan. Kasi nagagawa naman kasi na sa ating puso lang nagagaling yung ating faith mga master. So, ibig sabihin, pag-sign of the cross ay pwedeng gawin mo kung ito ay nakakatulong sa kaibuturan ng iyong puso. Pero pwede mo rin hindi naman gawin kung sa iyong kaibuturan ng iyong puso ay doon din naman nagagaling yung faith mo. So, ibig sabihin, ang faith natin, ayun nga, sa kaibuturan natin puso manggagaling. Hindi po sa kung ano man ang kayang gawin ng ating kamay, kayang abutin. Kasi, sa atin kasi mga master, mayroon kasing iba na talaga nag-sign of the cross. Ginagawa po ito, kadalasan sa kapag tayo ay nag-sign up ng pagkain. Halimbawa, mag-sign up tayo ng kanin. Kukursan muna natin yun bago natin sandukin. O di kaya, mayroon tayong sugat. Kukursan natin yung sugat para sabihin ang gumaling. Wala namang masama doon kung ginagawa yun. Kasi faith nga naman yun eh. Hindi naman yun yung pambabastos, hindi naman yun pangbababoy, hindi naman yun pang-iinsulto. Walang problema doon. Ang kailangan lang talaga, kapag gawin mo yun, samahan mo rin ng kaibuturan ng iyong puso para mas magiging epektibo ika nga. So, gawin mo ba yan o hindi, walang problema. Hindi naman yan ganun komplikado. Kung ayaw naman ng iba, kasi ayaw maniwala, so hayaan mo lang sila. Kumbaga, kasi mayroon nga tayo kanya-kanya ng aral eh. So, kung ito ay nakakatulong sa iyong faith, pwede mong gawin. Pero kung hindi naman, ay pwede mo rin namang hindi na. Kasi yung pinanggagalingan lang naman talaga sa atin ay ang kanyang salita na ipasok lang natin sa ating puso at isip mga master. So, ngayon naman, sa iba na hindi naniniwala, sinasabi nila, mali yun. Hindi naman totally mali. Ibig sabihin, hindi naman sa ganun mali. Kasi, hindi naman nila sinasabi masama eh. Ibig sabihin, yung ibang nagsasabi na, yung nagsasign of the cross, mali yun. Pero hindi nila pwede sabihin na masama. Kasi kung masabing masama, hindi ka naman gumagawa ng masama, hindi ka naman nakasakit. Pero sinasabi lang nila na mali yun. Ang tama po doon mga masarap, hindi po yun mali. Gusto ko lang po linawin, no? Hindi po mali ang mag-sign of the cross. Hindi lang sa ganun katama. Kumbaga tama siya, pero hindi siya ganun katama. Kumbaga, tama siya, pero mayroon pang mas higit na tama. Kagaya ng sinasabi ko, ang pag-sign of the cross ay tama siya, pero mas higit na tama yung nanggagaling sa iyong kaibuturan ng iyong puso. So, walang masama sa pag-sign of the cross. Tama siya, pero mayroon pang mas tama. Na kahit hindi ka mag-sign of the cross, pero ang iyong pinanggalingan ng iyong faith ay sa kaibuturan ng iyong puso. Yun po yung pinakahigit na tama. Kaya nga mayroon tayong debate na kung sakaling sasabihin natin tama ka, pero mayroon pa mas higit na tama. So mayroon namang iba na sinasabi sa debate naman, tinatanggap ko ang sagot mo, pero hindi ibig sabihin tinatanggap ko na tama yung sagot mo. Tinatanggap lang yung sagot niya, pero hindi niya tinatanggap na tama siya. Kaya minsan, nagkaroon tayo ng mga debate sa mga ating mga faith o sa mga kung ano pa mga kalakaran dahil po sa kanya-kanya, mayroon po tayong kanya-kanyang pag-iisip at pangunawa at kung paano po natin ito tinatanggap. Kaya kung minsan,
ah, igalang na lang natin, irespeto na lang natin kung ano yung ginagawa ng iba. Kasi, kung nakatulong din naman ito sa kanila, kung hindi naman din ito nakakasama sa iyo at sa Diyos, wala namang problema. So, kagaya ng pagsasign of the cross, ay hindi po ito nakakasama sa tao, sa iyong kapwa, at sa Diyos. Hindi po nakakasama yan. So, pwede yan gawin. Yan po, pwedeng gawin siya, no? Hindi po siya masama. At hindi rin po siya mali. Ayun po. Pero mayroon nga, sinasabi ko, mayroon na nga lang higit na tama. Yung nanggagaling sa kaibuturan na yung puso. Ang ating faith, pinanggagalingan mga master. So yun po mga master, hanggang dito lang po ating video. Medyo makababa po ating paliwanag, no? Pero sana naintindihan nyo at naunawaan at ma-share na rin sa iba na ano lang tayo kung magkailangan lang natin mag-unawaan sa ating pananampalataya at magmamahalan tayo kasi yun lang naman talaga ang bilin sa atin ng ating Panginoong Hesus. So yun po, maraming salamat at God bless po sa ating lahat mga master.